Hindi ko siya kailanman minahal, Celestina. Isang hamak na sastre lamang siya na naging libangan ko sa gitna ng inip dito sa isla. Isang pagkakamali na dapat ko nang ibaon sa limot. Ang mga salitang iyon ni Leandro ay parang matatalim na bubog na bumaon sa puso ni Mariposa. Nakatayo siya sa labas ng balkonahe, sa ilalim ng madilim na langit ng Boracay, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang puting panyo na may burdang asul na alitap-tap. Isang regalo na pinagpuyatan niya ng maraming gabi para sa kanilang anibersaryo. Ang bawat tahi ay puno ng pag-asa. Ang bawat hibla ng sinulid ay simbolo ng kanyang katapatan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay tila naging maruming basahan na tinapakan ng taong pinakamahal niya. Ito ba ang lalaking nangako sa kanya ng kasal sa ilalim ng maliwanag na buwan? Ito ba ang boses na bumubulong sa kanya ng mga salitang habang buhay? Ang sakit ay hindi lamang basta hapdi. Ito ay isang malamig na pakiramdam na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam ni Mariposa ay nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at ang panyong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa basang lupa. Mabilis na nadumihan ng putik tulad ng kanyang dangal na niyurakan sa loob lamang ng ilang sandali. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking ibinigay? Bakit ang daling itapon ng 6 na taon na parang wala lang? Humakbang palabas si Leandro mula sa madilim na sulok ng balkonahe. Kasama ang nakangising si Celestina. Nang magtama ang kanilang mga paningin, walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Ang dating init ng pagmamahal ay napalitan ng yelo. Isang malamig at mapanghusgang tingin ang ibinato niya kay Mariposa, na tila ba isa itong estrangyong nakaharang sa kanyang daraanan. Umalis ka na, Mariposa. Malamig na utos ni Leandro. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tapos na tayo. Tinalikuran siya ni Leandro habang si Celestina ay lumapit sa kanya at bumulong ng may halong pait. Sabi ko naman sa'yo, Mari, ang isang tulad mo ay kailanman hindi magiging kapantay ng isang Montefalcon. Basura ka lang na dumaan sa buhay niya. Tulala si Mariposa habang pinapanood silang pumasok sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang nila, palayo, ay parang pagdurog sa kanyang mundo. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, tumakbo siya pauwi sa kanilang maliit na kubo. Iniisip ang kanyang amang si Mang Teodoro na may sakit sa puso. Pagdating niya, natagpuan niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig, hawak ang dibdib at pilit na humihinga. Nakita nito ang luha sa mga mata ng anak at ang dumi sa kanyang damit. Mari, anak, ang huling bulong ng matanda bago tuluyang nawala ng malay. Ang panaghoy ni Mariposa ay sumabay sa hiyaw ng hangin sa labas, ngunit walang sinumang dumating upang tumulong. Ang katahimikan ng kamatayan ay bumalot sa kanila, isang selyo ng kanyang ganap na pag-iisa. Kinabukasan, hindi pa man natutuyo ang mga luha sa kanyang mga mata, dumating ang kanyang tiya Ising kasama ang ilang tauhan ng mga Montefalcon. Wala ka ng karapatang manatili rito, Mariposa. Ang lupang ito ay kailangan na para sa bagong resort ni Doña Isabel. Alis na. Wala siyang nagawa, kundi bitbitin ang lumang makinang panahin ng kanyang ama, ang tanging alaala ng kanilang marangal na buhay. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, dala ang mabigat na pasanin at ang hapdi ng pagkawala, naramdaman niya ang isang kakaibang pagkahilo. Naupo siya sa buhanginan at binuksan ang kanyang bag upang hanapin ang maliit na plastik na kahon na binili niya noong isang araw. Isang puting kagamitan na may 2 pulang guhit. Positibo. Doon, sa gitna ng dalampasigan, kung saan sila unang nagsumpaan ni Leandro, nalaman ni Mariposa na hindi lang siya ang nag-iisa sa laban na ito. May 3 buhay na tumitibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit kasabay ng balitang ito ang isang matinding takot. Paano niya bubuhayin ang mga bata sa gitna ng kahirapan at kahihiyang ito? Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang gulong nito
ay lumilika ng tunog sa basang kalsada. Bumaba ang bintana nito at isang matandang babaeng may suot na mamahaling perlas ang tumingin sa kanya. Hindi ito si Doña Isabel. Ang mukha nito ay puno ng misteryo, ngunit may bakas ng awa. Ang mga diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure, iha. Ang boses ng matanda ay malalim at may awtoridad. Gusto mo bang manatiling buhangin na tinatapakan o gusto mong maging hiyas na sisilaw sa kanilang lahat? Tiningnan ni Mariposa ang makinang panahi sa kanyang tabi. Pagkatapos ay ang kanyang tiyan. At huli, ang mansyon ng mga Montefalcon sa malayo. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha ay biglang nagliyab sa isang bagong apoy. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng ulan. Sino po kayo? Ang tanong ni Mariposa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mumiti ang matanda at binuksan ang pinto ng sasakyan. Ako ang magiging susi mo sa iyong pagbangon. Pero bago ang lahat, kailangan mong iwanan ang Mariposa na nakilala mo. Handa ka na ba? Sumakay si Mariposa sa sasakyan nang hindi lumilingon sa nakaraan. Ngunit sa kanyang isipan, isang pangako ang kanyang itinala. Isang pangakong babalik siya, hindi upang magmakaawa, kundi upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Sino ang misteryosong babaeng ito? At ano ang kanyang tunay na pakay sa buhay ni Mariposa? At paano makakaapekto ang 3 batang dinadala niya sa kanyang muling pagbabalik 6 na taon mula ngayon? Sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng Ninoy Aquino International Airport, isang babae ang lumabas mula sa VIP lounge na tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ng kanyang matulis na takong sa makinis na sahig ay lumilika ng isang ritmo ng awtoridad, malayo sa mahiyain, at marupok na Mariposa na dating yumayapak sa putik ng Boracay. Ang kanyang suot ay isang itim na terno na gawa sa pinakamahal na seda, bumabalot sa kanyang hubog na tila isang baluti ng kapangyarihan. Sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kuwintas na may pendant na diamante, isang hiyas na kasing lamig ng kanyang mga mata. Ito na si Madam Amara. Ang pangalang kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng mga alahas sa Milan. Ang babaeng bumangon mula sa abo ng pagkakanulo. Mama, are we really staying here for a long time? Ang tanong ni Lito, ang panganay sa kanyang 3 anak. Ang bata ay nakasuot ng maliit na taksido at may bitbit na tablet. Ang kanyang mga mata ay matalino at mapagmasid, sadyang nakuha ang matikas na tindig ng kanyang ama. Sa tabi niya ay sina Luz at Liwanag, ang kambal na babae na ang mga ngiti ay tila ba mga bituin sa gitna ng kadiliman. Hinaplos ni Amara ang buhok ng anak, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig sa unahan. Yes, my loves. Dito tayo titira. May mga bagay lang na kailangang ayusin si Mama. Ang kanyang boses ay malambot para sa kanyang mga anak. Ngunit may nakatagong talim na handang humiwa sa sinumang haharang sa kanyang landas. Kinagabihan, ang buong alta sosyedad ng Maynila ay nagtipon-tipon sa isang eksklusibong charity auction sa Grand Hyatt. Ang bawat sulok ng ballroom ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga basong nagkakalambugan, isang pagtatanghal ng yaman at kaplastikan. Sa gitna ng karamihan ay naroon si Doña Isabel Montefalcon, suot ang kanyang pinakamagarbong gown. Tila ba siya pa rin ang reyna ng lungsod? Sa tabi niya ay si Celestina, na ngayon ay asawa na ni Leandro, suot ang mga alahas na alam ni Amara na galing sa nakaw na yaman. Nang ianunsyo ang pangalan ni Madam Amara bilang espesyal na panauhin at pangunahing donor ng gabi, ang lahat ay natahimik. Dahan-dahang pumasok si Amara sa ballroom. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pagkamangha at inggit. Hindi siya lumingon, hindi siya ngumiti. Direkta siyang naglakad patungo sa harapan, dumaan sa harap mismo ni na Doña Isabel at Celestina.
Good evening everyone! Simula ni Amara. Ang kanyang Taglish ay may accent ng pagiging sopistikada. I am Amara. I am here to bring something precious to the Philippines. Diamonds that have been through fire, just like me. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpate, lumapit si Doña Isabel sa kanya, dala ang isang mapagkunwaring ngiti. Madam Amara, a pleasure to meet you. I am Doña Isabel Montefalcon. I heard so much about your collection in Milan. We must collaborate. Tumingin si Amara sa kamay ni Isabel na nakalahad para sa isang handshake. Hindi niya ito tinanggap. Sa halip, kinuha niya ang kanyang wine glass at uminom ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng matanda. Montefalcon? The name sounds familiar. Parang narinig ko na yan sa isang lumang kwento ng mga taong mahilig mang-api. Napaatras si Isabel, ang kanyang mukha ay biglang namutla. I beg your pardon? Nothing, Donna Isabel. I just value my diamonds more than I value reputations that are built on lies. Sagot ni Amara nang may malamig na ngiti. Sa kabilang bahagi ng ballroom, kakaalis lang ni Leandro sa isang seryosong pakikipag-usap sa kanyang mga business partner. Habang inaayos niya ang kanyang kurbata, isang boses ang narinig niya. Isang boses na tila ba nanggaling sa kanyang mga panaginip na naging bangungot. Lumingon siya at doon, sa gitna ng mga naggagandahang ilaw, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Ang tindig nito, ang hugis ng balikat, at ang paraan ng paggalaw ng buhok nito ay tila isang multong nagbalik mula sa Boracay. Dahan-dahang humarap ang babae. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Pakiramdam ni Leandro ay huminto ang pang-ikot ng mundo. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho, at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Mariposa? Ang bulong ni Leandro, sapat lamang para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang baso ng champagne na hawak niya ay muntik ng malaglag. Tumingin si Amara sa kanya. Walang pag-ibig, walang hapdi, at walang pagkilala sa kanyang mga mata. Isang blankong pader lamang ng yelo ang nakaharap kay Leandro. Itinaas ni Amara ang kanyang baso bilang pagpupugay. Isang kilos na puno ng pangungutya, bago siya tumalikod at naglakad palayo kasama ang kanyang mga bodyguard. Hindi alam ni Leandro kung siya ba ay namamalikmata o kung ang nakaraan ba ay literal nang humahabol sa kanya upang maningil. Ngunit sa likod ng mga matatalim na tingin ni Amara, isang tanong ang nananatili sa hangin. Nakilala ba siya nito bilang ang babaeng winasak niya noon? O sadyang nilamuna ng Madam Amara ang bawat bakas ng mariposa na minsan niyang minahal at sinaktan? At sa dilim ng parking lot, isang maliit na bata, si Lito, ang nakatingin sa bintana ng sasakyan habang pinagmamasdan ang kanyang ina na papalabas ng hotel. Man, why is that man looking at you like he's seen a ghost? Ngumiti si Amara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Because he has, Lito. He has. Ganyan ba talagang serbisyo rito? Isang oras na akong naghihintay, pero parang wala kayong pakialam kung sino ang kaharap nyo. Ang matinis na boses ni Celestina ay pumailan lang sa loob ng marangyang showroom ni Madam Amara. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang isang matingkad na pulang dress na tila sumisigaw ng atensyon, habang ang kanyang mga daliri na puno ng ginto ay marahas na tinutuktok ang salamin ng display case. Ang bawat tunog ng kanyang kuko sa salamin ay tila isang babala ng kanyang kawalan ng pasensya. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, dahan-dahang ibinaba ni Amara ang kanyang tasa ng tsaa. Pinanood niya sa CCTV monitor ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya 6 na taon na ang nakalilipas. Ang mukha ni Celestina ay puno ng kolorete, pilit na itinatago ang gaspang ng kanyang ugali sa likod ng mamahaling makeup. Para kay Amara,
Ang boses ni Celestina ay parang kaskas ng kutsilyo sa kalawang na yero. Masakit sa tenga, nakakairita sa sistema. I'm sorry, ma'am, pero kailangan po ng appointment para makausap si Madam Amara ng personal. Magalang na paliwanag ng batang sales assistant na halatang nang inginig na ang mga kamay. Appointment? Do you even know who I am? I am Mrs. Celestina Montefalcon, ang asawa ng may-ari ng pinakamalaking land developer sa bansa. Singhal ni Celestina habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong itulad sa mga hamak na kliyente nyo na kailangang pumila. I want the best diamond for our anniversary at gusto ko ang amo mo ang mismong mag-asikaso sa akin. Dahan-dahang tumayo si Amara. Inayos niya ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Hinahayaan ang lamig na bumalot muli sa kanyang puso. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng may marahang mga hakbang na hindi lumilihan ng anumang ingay sa makapal na karpet. Ang ingay ay madalas na tanda ng kawalan ng tunay na halaga, iha. Ang mga diamante ay tahimik, ngunit ang ningning nila ang nagsasalita. Ang boses ni Amara ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Sapat na para patahimikin ang buong showroom. Napalingon si Celestina. Ang kanyang mapang-aping titig ay unti-unting napalitan ng pagkalito habang tinitingnan si Amara mula ulo hanggang paa. May kung anong pamilyar sa tindig ng babaeng nasa harap niya. Ngunit ang aura nito ay napakalayo sa taong huli niyang nakita sa Boracay. So, ikaw ang Madam Amara? Taas noong tanong ni Celestina, pilit na binabalik ang kanyang pagmamalaki. I want a diamond that will make everyone crawl with envy. Isang hiyas na karapat-dapat sa isang Montefalcon. Money is not an issue. Mumiti si Amara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga Montefalcon ay mahilig sa mga bagay na kumikinang, kahit na ang loob nito ay bulok na, hindi ba? Kumunot ang noo ni Celestina. What did you say? Sinasabi ko lang na ang isang hiyas ay kasing halaga lamang ng taong nagsusuot nito. Sagot ni Amara habang dahan-dahang lumalapit. Gusto mo ba ng diamante na kasing tigas ng iyong puso? O kasing linaw ng iyong mga kasalanan? Naging tensyonado ang paligid. Ramdam ng mga empleyado ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng dalawang babae. Si Celestina, sa kanyang pagkapahiya, ay marahas na binuksan ang kanyang mamahaling designer bag upang kunin ang kanyang panyo. Sa kanyang pagmamadali at galit, may isang maliit na bagay ang sumama sa kanyang paghila at nahulong sa sahig. Isang lumang locket na gawa sa pilak, kupas na ang kulay at may mga gasgas ng panahon. Yumuko si Amara upang pulutin ito. Nang bumukas ang locket dahil sa pagkakahulog, tumigil ang mundo ni Amara. Sa loob niyon ay ang maliit na litrato ng kanyang ama, si Mang Fiodoro, na nakangiti, suot ang kanyang lumang barong. Ito ang locket na nawala noong gabing pumanaw ang kanyang ama, ang tanging alaala na akala niya ay kasamang ibinaon sa limot. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. Ang galit na kanina ay maayos niyang kinokontrol ay tila isang bulkang muling sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Paano napunta ang huling alaala ng kanyang ama sa babaeng pumatay dito sa sama ng loob? Akin na yan. It's just a piece of junk na napasama sa gamit ko. Padabog na inagaw ni Celestina ang locket mula sa kamay ni Amara. Bakit ba kailangan mo pang hawakan? Just show me the diamonds and stop acting so dramatic. Tiningnan ni Amara si Celestina at sa pagkakataong ito, ang yelo sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy na handang tumupok. Saan mo nakuha ang locket na ito, Celestina? Ang tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. What? Sinabi ko na, basura lang yan. Bakit ba interesado ka sa isang lumang kalawanging alahas? Sagot ni Celestina, na nagsisimula ng mabalisa sa tindi ng tingin ni Amara. Hindi sumagot si Amara. Sa halip,
Kinuha niya ang isang display tray ng pinakamahal na diamante at marahas itong ibinalik sa loob ng vault. The showroom is closed. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na isa akong madam at maalala ko kung sino ka talaga. Ano? You can't do this! I am a Montefalcon! Hiyaw ni Celestina habang pilit na kinakaladkad palabas ng mga security guard. Nang maiwan si Amara sa gitna ng tahimik na showroom, napasandal siya sa pader. Ang kanyang hininga ay gipit at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paulit-ulit na tawag para sa katarungan. Ang lakit na iyon ay hindi lamang isang alahas. Ito ay isang ebidensya. Isang ebidensya na si Celestina ay may ninakaw pa sa kanya maliban sa kanyang dangal at sa lalaking minahal niya. Bakit nasa kay Celestina ang locket ng kanyang ama? May kinalaman ba siya sa mga huling sandali ni Mang Teodoro na hindi alam ni Amara? Sa kabilang panig ng lungsod, si Leandro ay nakatitig sa isang lumang bordadong panyo na may alitap-tap, habang sa showroom, si Amara ay naglalabas ng isang lihim na folder. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa diamante at yaman. Ito ay tungkol na sa dugong dumanak at sa katotohanang pilit na ibinaon sa ilalim ng buhangin ng Boracay. Sino ang mga batang ito, Mariposa? Bakit bawat kilos nila ay tila isang multo ng aking sariling nakaraan? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umaalingawnggaw sa isipan ni Leandro habang nakaupo siya sa isang bench sa Ayala Triangle Gardens. Ang hapon ay mabagal at ang hangin ay may dalang amoy ng basang damo mula sa mga sprinkler na umiikot sa paligid. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang tatlong bata na masayang naghahabulan. Ang dalawang batang babae, sina Luz at Liwanag, ay tila mga paru-parong nagliliparan sa paligid ng isang matatag na puno, si Lito. Hindi sinasadyang napunta roon si Leandro upang magpahinga mula sa bigat ng kanyang mga problema sa opisina, ngunit ang nakita niya ay higit pa sa kapayapaan. Ang batang si Lito ay tumigil sa pagtakbo nang matalisod ang isa niyang kapatid. Nakita ni Leandro kung paano lumuhod ang bata, kinuha ang isang malinis na panyo sa bulsa at naingat na pinunasan ang dumi sa tuhod ng kapatid. Ang bawat galaw ni Lito, ang pagkunot ng kanyang noo sa konsentrasyon, ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang salamin, at ang marahang pagtapik sa balikat ng kapatid upang ito ay patawanin, ay tila isang salamin na humaharap kay Leandro. Iyon ang eksaktong ginagawa ni Leandro noon kapag nasasaktan si Mariposa sa Boracay. Isang pamilyar na kurot sa puso ang naramdaman niya. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging malamig at mapagmataas. Dahan-dahang lumapit si Leandro, tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Bata, ayos lang ba ang kapatid mo? Ang tanong niya, ang boses ay kakaibang malambot. Tumingala si Lito. Ang mga mata nito, na kasing talim at kasing lalim ng mga mata ni Leandro, ay direktang tumingin sa kanya. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Opo sir, sanay na po siyang madapa pero sanay din po kaming tumayo agad. Sagot ng bata sa diretsong Tagalog na may halong seryosong tono na hindi pangkaraniwan para sa kanyang edad. Matapang ka pala, puna ni Leandro habang pinagmamasdan ang mukha ng bata. Anong pangalan mo? Lito po, at sila po ang mga kapatid ko. Sagot ng bata habang itinuturo ang dalawang babae na ngayon ay nakatingin din kay Leandro ng may kuryosidad. Sa sandaling yun, dumating ang isang itim na sasakyan sa gilid ng parke. Bumaba si Amara, suot ang kanyang malaking sunglasses at isang eleganteng puting coat. Nang makita niya si Leandro na kausap ang kanyang mga anak, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tensyon. Lito, Luz, Liwanag! Halina kayo! We're leaving! Ang boses ni Amara ay matigas.
Tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Madam Amara, bati ni Leandro habang tumatayo. Ang tatalino ng mga anak mo at napaka-pamilyar nila. Tumingin si Amara kay Leandro. Ang kanyang mga mata sa likod ng sunglasses ay naglalabas ng put na pilit niyang itinatago. Familiarity is just a trick of the mind, Leandro. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang mga bagay na wala naman. Sa pagmamadali ni Amara na pasakain ang mga bata sa sasakyan, hindi niya napansin na may isang maliit na folder na kulay asul ang nalaglag mula sa kanyang bag nang bunutin niya ang kanyang cellphone. Mabilis na umalis ang sasakyan, iniiwan ang usok at ang katahimikan sa park. Pinulot ni Leandro ang folder. Balak sana niyang tawagin si Amara. Ngunit ang sasakyan ay malayo na. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder, iniisip na baka ito ay mahalagang dokumento sa negosyo. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi mga kontrata ng diamante. 3 birth certificate, ang mga pangalan, Lito, Luz, at Liwanag. Ngunit hindi ang mga pangalan ang nagpatigil sa mundo ni Leandro. Ang petsa ng kanilang kapanganakan. Sabay-sabay silang ipinanganak eksaktong 9 na buwan matapos ang gabing iyon sa Boracay. Ang gabing itinakwil niya si Mariposa sa gitna ng ulan at putik. Napaupo si Leandro sa bench. Ang kanyang hininga ay naging gipit at mabigat. Ang mga dokumento sa kanyang kamay ay tila naging libu-libong kilo ang bigat. Tiningnan niya muli ang mga pangalan ng magulang. Ina, Mariposa de Silva. Ama, isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Leandro. Ang alaala ng bawat insultong ibinato niya kay Mariposa, ang bawat pagtanggi niya sa kanilang pag-ibig, ay tila mga sampal na bumabalik sa kanya ngayon. Ang mga batang yon, ang batang si Lito na may mga mata niya, ay hindi lang basta pamilyar. Sila ang kanyang mga anak. Sila ang mga bunga ng pag-ibig na kanyang tinapon at kinahiya. Diyos ko, anong ginawa ko? Ang tanging naibulala si Leandro habang ang mga luha na hindi niya hinaya ang pumatak sa loob ng 6 na taon ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga pisngi. Ang folder ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang huling koneksyon niya sa katotohanang pilit niyang itinatwa? Sa loob ng sasakyan, nakatingin si Amara sa rearview mirror. Nakikita ang figura ni Leandro na tila gumuho sa gitna ng parke. Alam niyang nakuha nito ang folder. Alam niyang alam na nito ang katotohanan. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang loob, isang mas malalim na takot ang lumitaw sa kanyang puso. Ang lihim ay wala na sa kanyang mga kamay. At sa dilim ng mansyon ng mga Montefalcon, si Doña Isabel ay nakatayo sa bintana. Pinapanood ang pagdating ng gabi habang hawak ang isang lihim na sulat mula sa Milan. Isang ngiti ng panganib ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong gagawin ni Leandro ngayong alang na niya ang katotohanan? Hahayaan ba ni Amara na makuha ng mga Montefalcon ang kanyang mga anak? O ito na ang simula ng isang mas madugong laban para sa karapatan ng isang ina? Sa bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng kanyang marangyang opisina, tila naririnig ni Amara ang boses ng kanyang ama na humihingi ng katarungan. Ang dilim ng gabi ay hindi kasing tindi ng dilim na bumabalot sa kasaysayan ng mga Montefalcon. Hawak ni Amara ang isang lumang ledger, isang talaan ng mga sikretong pilit na ibinaon sa limot. Ngunit na yon ay muling nagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Sa tapat niya, nakaupo ang isang matandang lalaki, ang dating accountant ng pamilya Montefalcon na nagtago sa takot sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang isang partikular na transaksyon 6 na taon na ang nakalilipas. Madam Amara, hindi lang basta swerte ang naging dahilan ng pagbagsak na inuama noon. Ang boses ng matanda ay halos pabulong na. Natatakot na baka may makarinig sa katahimikan ng silid. 500,000 piso. Iyan ang ibinayad ni Doña Isabel sa 2 lalaking tumestigo laban sa inyo sa Boracay. Ang lahat ng nakita ni Leandro, ang lahat ng ebidensya,
ay binayaran ng sariling pera ng kanyang ina. Napatigil ang paghinga ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang hapdi ng pagkakanulo ay muling bumangon, ngunit mas matindi ito ngayon. Hindi lang pala si Celestina ang kaaway. Ang mismong babaeng nagkunwaring nagmamalasakit sa dangal ng pamilya, si Doña Isabel, ang siyang humukay ng libingan para sa kanyang kaligayahan. Bakit? Ang tanging tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pot. Dahil sa lupang kinatatayuan ng mansyon nila ngayon. Sagot ng matanda habang inilalabas ang isang kupas na titulo ng lupa. Ang pamilya de Silva ang tunay na nagmamay-ari ng lupain ng mga Montefalcon. Ginamit ni Doña Isabel ang utang na loob ng inyong ama sa kanila upang dahan-dahang nakawin ang mga dokumento. Nang malapit na ninyong malaman ang katotohanan, kailangan niya kayong alisin sa landas ni Leandro. Isang thon na may kayang manugang ang kailangan niya, hindi isang thon na may karapatan sa kanyang kayamanan. Tumayo si Amara at lumapit sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranjero, isang babaeng binuo ng galit at katarungan. Naalala niya kung paano siya palaging pinapaalalahanan ng kanyang ama noon tungkol sa utang na loob nila sa mga Montefalcon dahil sa pagpapaaral sa kanya. Ang utang na loob na iyon pala ay isang tanikala na sadyang ikinabit sa kanilang mga leeg upang hindi sila makapalag habang ninanakawan ng kinabukasan. Utang na loob, ang mapait na bulong ni Amara sa hangin. Isang napakataas na presyo para sa isang kasinungalingan. Kinuha ni Amara ang isang maliit na karayo mula sa kanyang sewing kit, ang tanging bagay na naiwan mula sa kanyang buhay bilang mariposa. Pinagmasdan niya ang tulis nito. Ang karayon na ito ay nakagawa ng magagandang damit noon, ngunit na yon, gagamitin niya ito upang tusukin ang bawat balat kayo ni Doña Isabel. Sa mansyon ng mga Montefalcon, si Doña Isabel ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga perlas sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong konsensya. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay isang laro kung saan ang mga mahihina ay kailangang isakripisyo. Isabel, tawag ni Leandro habang pumapasok sa silid ng ina. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan matapos makita ang mga birth certificate sa parke. May itinatago ka ba sa akin tungkol kay Mariposa? Ngumiti si Isabel, isang matamis ngunit mapanganib ng ngiti. Leandro, anak, bakit mo pa binabanggit ang pangalan ng babaeng iyon? Nakalimutan mo na ba ang sakit na ibinigay niya sa atin? Ang utang na loob mo sa akin bilang ina mo ay dapat sapat na para magtiwala ka na ginawa ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Utang na loob muli. Sa loob-loob ni Leandro, ang salitang ito ay nagsisimula ng magtunog na parang isang sumpa. Samantala, sa kanyang opisina, binuksan ni Amara ang huling pahina ng dokumentong ibinigay ng accountant. Doon, nakita niya ang isang pirma na nagpabagsak sa kanyang huling pag-aalinlangan. Hindi lamang pala ang mansyon ang ninakaw, ang buong resort, ang mga lupain sa Boracay, at ang bawat sentimo ng yaman ng mga Montefalcon ay nagmula sa isang malaking pandaraya laban sa pamilya de Silva. Isang mapanganib na ningning ang lumitaw sa mga mata ni Amara. Hindi lang basta paghingi ng tawad ang gagawin niyo, Doña Isabel. Pakiikinangin ko ang bawat dumi na iniwan niyo hanggang sa masilaw kayo sa sarili ninyong kasalanan. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang telpono at tinawagan ang kanyang private lawyer. Ihanda ang mga kaso, ngunit wag muna nating ihahain sa korte. Gusto ko mawala ang lahat sa kanila sa harap ng maraming tao. Gusto ko maramdaman nila ang pakiramdam ng pagiging walang-wala sa gitna ng ulan. Ngunit bago pa maibaba ni Amara ang telepono, isang balita ang dumating mula sa kanyang security team. Si Celestina ay nakitang pumasok sa paaralan ng mga bata. Dala ang isang pekeng dokumento ng pagkakakilanlan. Ang panganib,
ay hindi na lamang nasa nakaraan. Ito ay nasa kasalukuyan na. At ang mga anak ni Amara ang susunod na target ng mga taong walang kinikilalang batas, maliban sa sarili nilang kasakiman. Hindi nabibili ng salapi ang dangal, ngunit kayang-kaya nitong ibaon sa limot ang bawat bakas ng iyong nakaraan. Ang boses ni Doña Isabel ay puno ng pagmamayabang habang iniikot niya ang kanyang baso ng mamahaling pulang alak. Ang hapagkainan ng mga Montefalcon ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier, kung saan ang bawat piraso ng pilak at kristal ay tila sumasalamin sa yaman na itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Madang Amara. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng marmol. Maganda, perpekto, ngunit walang bahid ng emosyon. Ito ang hapunan ng pagkukunyari. Isang pagtitipon kung saan ang bawat ngiti ay may lason at ang bawat salita ay may patalim. "You're right, Doña Isabel," sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may kagat ng awtoridad. "Wealth is a great mask. Pero kahit gaano pa kakapal ang gintong itapal mo, ang amoy ng nabubulok na sikreto ay laging sisingaw sa huli." Napatigil si Isabel sa pag-inom. Bahagyang kumunot ang kanyang no. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. "How philosophical of you, madam. I guess being in Milan exposed you to a lot of drama. Dito sa Pilipinas, simple lang ang buhay. Ang nasa itaas ay mananatili sa itaas at ang mga hamak na sastre at mangingisda ay dapat marunong lumugar." Sa tabi ni Isabel, si Celestina ay abala sa pagtusok ng kanyang steak. Ang kanyang mga galaw ay magaspang sa kabila ng suot na mamahaling damit. "Exactly, Mommy. May mga tao kasing akala mo kung sino nang makaangat sa buhay. Pero nakakalimutan nila na ang putik sa kuko nila ay hindi basta-basta matatanggal ng manicure." Tumingin siya nang may pangumutya kay Amara. "Don't you agree, madam? You seem to know a lot about humble beginnings." Hindi kumurap si Amara. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang seda na napkin. Nararamdaman niya ang bawat insulto na tila mga latay sa kanyang likuran. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras upang ilabas ang kanyang mga kuko. "I agree, Celestina," malamig na tugon ni Amara. May mga taong kahit anong yaman ay hindi matatago ang pagiging cheap ng kanilang asal. True elegance is innate. Hindi iyon na pag-aaralan sa mga finishing school na mayani ang isang nakabibinging katahimikan. Si Leandro, na kanina patahimik at nakatitig lamang kay Amara, ay biglang nagbaba ng kanyang kubyertos. Ang tunog ng metal sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila isang babala ng paparating na bagyo. "Enough," maikling utos ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ni Amara, naghahanap ng kahit anong pahiwatig ng mariposa na minsan niyang minahal. Ngunit ang nakikikita niya ay isang babaeng kasing tigas ng diamante na kanyang ibinebenta. "We are here to talk about business, not to insult each other's origins." Biglang tumunog ang cellphone ni Celestina sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng vibrate nito sa matigas na kahoy ay tila isang mabilis na tibok ng pusong kinakabahan. Nang makita ni Celestina ang pangalan sa screen, biglang naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tumayo. "Excuse me, this is a business call." Pautal-utal niyang sabi bago mabilis na lumabas ng dining room. Sinunda ni Amara ng tingin ang pag-alis ni Celestina. Alam niyang hindi yun business call. Iyon ang tawag mula sa nakaraan na sisira sa bawat kasinungalingang binuo ng babaeng yun. Nang maiwan ang tatlo sa mesa, muling nagsalita si Doña Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. "Anyway, Madam Amara,
About the diamond contract for our 30th anniversary project. I want the most expensive stone you have. Gusto kong malaman ng buong bansa na ang mga Montefalcon ay hindi natitinag. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang kanyang tinidor, pinagmasdan niya ang disenyo nito. Isang pattern ng mga dahon na pamilyar sa kanya. Naalala niya ang kanyang ama kung paano siya nito tinuruan ng tamang asal sa pagkain gamit ang mga murang kubyerto sa kanilang maliit na kubo. Kahit gaano pa katigas ang kahoy, anak, ang tamang paghawak ang nagpapakita ng tunay na danggal. Ang boses ni Mang Teodoro ay tila bumulong sa kanyang pandinig. Isang butil ng luha ang muntik nang kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Diamonds are forever, Doña Isabel. But reputations can crumble in a single night. Tumayo si Amara, hudyat ng pagtatapos ng hapunan para sa kanya. Thank you for the meal. It tasted exactly like what I expected, cold and bitter. Habang naglalakad palabas si Amara, hindi niya napansin na sumunod sa kanya si Leandro. Sa madilim na pasilyo ng mansyon, hinawakan ni Leandro ang kanyang braso. Ang init ng palad nito sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng na nalaytay sa kanyang buong katawan. Muling binubuhay ang mga alaalang pilit niyang pinapatay. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Leandro. Ang boses ay puno ng hapes at pagnanais. Madam Amara ka ba talaga? O ikaw ang mariposa na palagi kong nakikita sa aking mga panaginip? Tumingin si Amara sa mga mata ni Leandro. Sa sandaling yon, ang maskara ng madam ay bahagyang nanginginig. Ang mariposa na kilala mo ay matagal lang namatay sa Boracay, Leandro. Pinatay mo siya, kasama ng tiwala niya. Bago pa makasagot si Leandro, narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa hardin. Ang boses ni Celestina ay puno ng takot at galit. Nakikipagtalo sa isang lalaking, tila ba isang anino mula sa nakaraan. Huwag mo akong takutin. Binyayaran na kita ng malaki para manahimik. Ang hiyaw ni Celestina na umabot sa loob ng pasilyo. Napatigil sina Amara at Leandro. Ang lihim na pilit itinatago ni Celestina ay unti-unti nang lumalabas sa dilim at ang katotohanan ay handa nang sumabog sa gitna ng marangyang tahanan ng mga Montefalcon. Sino ang lalaking kausap ni Celestina at anong katotohanan ang hawak nito na kayang magpabagsak sa kanyang kinalalagyan? At hanggang kailan kayang panindigan ni Amara ang kanyang pagiging madam bago tuluyang gumuho ang kanyang puso sa harap ni Leandro? Hindi sapat ang lahat ng ibinigay ko sa iyo, Celestina? Pati ba ang tiwala ko kailangang may presyo? Ang boses ni Leandro ay kasing lamig ng hanging umiihip sa kakahuyan ng kanilang bakuran. Hawak niya ang isang makapal na folder na kulay asul. Ang folder na ipinadala ni Madam Amara sa kanyang opisina kanina. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay na sa loob ng 3 taon, dahan-dahang nilalimas ni Celestina ang pondo ng Montefalcon Land Developers. Milyon-milyong piso ang nawala, pinalabas na mga gastos sa marketing. Ngunit ang totoo ay napunta sa mga lihim na accounts sa ibang bansa. Napatigil si Celestina sa harap ng salamin habang nag-aayos ng kanyang mamahaling hikaw. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, dahilan upang malaglag ang takip ng kanyang lipstick sa sahig. Ang tunog ng plastik na tumama sa makinis na tile ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. What are you talking about, hon? Baka naman guni-guni mo lang yan dahil sa stress sa trabaho? Sagot ni Celestina, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagkunwaring tamis sa boses. Lumapit siya kay Leandro at tinangkang hawakan ang braso nito. You know, I only want what's best for our family. Makapaka na lang yan ang mga kaaway mo. Marahas na iniwas ni Leandro ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at puot. Isang tingin na hindi pa kailanman nakita ni Celestina.
Huwag mo akong gamitan ng mga matatamis mong salita. Ang mga pirma rito ay sayo, Celestina. Ang mga petsa ay tumatama sa bawat bakasyon mong mag-isa sa Singapore at Hong Kong. Habang nagpapakapagod ako para sa kumpanya, abala ka pala sa pagbubutas ng sarili nating bulsa. Hindi nakasagot si Celestina. Ang maskara ng isang maamong asawa ay unti-unting natutunaw, inilalantad ang isang babaeng gahaman at takot. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling tumunog ang cellphone ni Celestina. Ang pag-vibrate ito sa ibabaw ng vanity table ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagbababala ng panganib. Sino yan? Ang tanong ni Leandro. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Wala, isang wrong number lang. Mabilis na sagot ni Celestina habang hinahablot ang telepono. Namunit bago pa niya ito maitago, nakita ni Leandro ang pangalang nakasulat sa screen. Gardo. Biglang tumalikod si Celestina at mabilis na lumabas ng silid, sinasabing kailangan niyang uminom ng tubig. Ngunit hindi siya nagtungo sa kusina. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto patungo sa harden, kung saan ang kadiliman ay tila isang kumot na nagtatago ng mga lihim. Sinundan siya ni Leandro. Ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang manganggaso. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga sa dulo ng bakuran, nakita niya si Celestina nakausap ang isang lalaking may suot na itim na jacket. Ang lalaki ay si Gardo, ang anak ng dating katiwala ng mga Montefalcon, ang lalaking matagal ng balitang may nakaraang ugnayan kay Celestina bago pa ito ikasal kay Leandro. Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta rito, delikado! Ang pabulong na hiyaw ni Celestina, ngunit sapat na para marinig ni Leandro. Kailangan ko ng pera, Celestina. Ubos na ang ibinigay mo noong nakaraang buwan. Huwag mong kalimutan. Alam ko ang lahat. Alam ko kung paano mo niloko si Leandro tungkol sa batang ipinalaglag mo bago kayo ikasal. Alam ko kung paano mo idinamay si Mariposa para makuha ang lahat ng ito. Ang boses ng lalaki ay puno ng pangungutya. Naramdaman ni Leandro ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat salita ay parang isang dambuhalang alon na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang batang ipinalaglag? Ang panlilinlang kay Mariposa? Ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng 6 na taon ay tila isang dambuhalang kasinungalingan na binuo ng babaeng nasa harap niya ngayon. Isang matinding panghihina ang dumaloy sa kanyang mga binti, ngunit pinalitan ito ng isang naglalagablab na galit. Humakbang siya palabas mula sa dilim ng mga halaman. Ang bawat dahon na kanyang natatapakan ay lumilikha ng marahang kaluskos na tila isang hudyat ng paghatol. Leandro! Ang tanging naisigaw ni Celestina nang makita ang asawa. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Tiningnan ni Leandro si Celestina. Hindi na bilang asawa, kundi bilang isang halimaw na sumira sa kanyang buhay. 6 na taon. 6 na taong nabulag ako sa mga kasinungalingan mo. Pinaniwala mo ako na si Mariposa ang traidor. Pero ikaw pala ang tunay na ahas sa loob ng pamamahay na ito. No, Leandro. Let me explain. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Ayaw kong makuha ka ng babaeng yon. Pagsusumamo ni Celestina habang pilit na humahawak sa mga binti ni Leandro. Ngunit wala ng puwang ang awa sa puso ni Leandro. Marahas niyang iwinaksi ang mga kamay ni Celestina. Huwag mo nang babanggitin ang salitang mahal dahil wala kang alam tungkol doon. Ang tanging mahal mo ay ang sarili mo at ang pera ng pamilyang ito. Binalingan ni Leandro ang lalaking si Gardo na ngayon ay tila balisa na rin. Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga pulis. At ikaw, Celestina, huwag kang aalis sa mansyong ito. Bukas na bukas din. Haharapin mo ang lahat ng kasalanang ginawa mo. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa kumpanya. Tinalikuran sila ni Leandro at naglakad pabalik sa mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayas mula sa isang mahabang bangungot. Ngunit sa kanyang paglalakad,
Isang mukha ang muling lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Mariposa. Ang babaeng kanyang pinalayas, hinusgahan at sinakta ng dahil sa mga kasinungalingang ito. Patawarin mo ako, Mariposa. Ang bulong ni Leandro sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa itaas ng balkonahe ng kabilang gusali, isang figura ang tahimik na nagmamasid. Si Amara, hawak ang kanyang binocular, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga kamay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang pader ng mga Montefalcon ay gumuhuna. Ang pagtitiwala ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang hindi alam ni Leandro, si Celestina ay may huling baraha pa. Sa dilim ng hardin, kinuha ni Celestina ang kanyang telepono at may tinawagan. Mami, alam na ni Leandro ang tungkol sa pera. Kailangan nating kumilos. Layon na. Anong plano ni na Celestina at Doña Isabel upang pagtakpan ang kanilang mga krimen? At sapat na ba ang pagsisisi ni Leandro upang makuha muli ang tiwala ni Mariposa? O huli na ang lahat para sa kanilang dalawa? Ang gabi, bago ang engrandeng selebrasyon ng mga Montefalcon, ay binalot ng isang mabigat at madilim na presensya. Tila ba ang mismong kalangitan ay nakikidalamhati sa paparating na unos. Sa loob ng kanyang pribadong suite, nakatayo si Amara sa harap ng malaking salamin, pinagmamasda ng kanyang refleksyon. Ang kanyang mukha ay kasing linis ng kristal, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay naglalaban ang dalawang magkaibang mundo. Ang Mariposa na nagnanais ng kapayapaan at ang Amara na nauuhaw sa katarungan. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng kamao ay tila isang babala. Nang buksan ni Amara ang pinto, tumambad sa kanya si Leandro. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula. Bakas ang puyat at ang bigat ng katotohanang natuklasan niya sa hardin. Huli na ang lahat, Leandro. Bakit ka pa naririto? Ang boses ni Amara ay malamig, ngunit may bahid ng pait na hindi niya maitago. Mariposa, please. Ang pagsusumamo ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung paano tayo niloko ni na Celestina at ng aking ina. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil mas pinili kong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa tibok ng puso ko. Humakbang si Leandro palapit, tangka niyang hawakan ang kamay ni Amara, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang pag-iwas na iyon ay tila isang sampal sa mukha ni Leandro, mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Patawad? Ang daling sabihin ng salitang yan, Leandro? Ang tugon ni Amara habang nakatalikod sa kanya. Pero nasaan ka noong kailangan ko ng masasandalan? Nasaan ka noong pilit akong pinalalaya sa Boracay habang daladala ko ang mga anak mo? Nasaan ka noong pumanaw ang aking ama dahil sa sama ng loob sa inyong pamilya? Napatungo si Leandro. Ang bawat salita ni Amara ay tila mga bala na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila sumasabay sa kanyang pagsisisi. Hindi ko alam ang tungkol sa mga bata, Mari. Sumusumpa ako. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko kayo hahayaang maghirap. Ngunit hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa mga bata para ituring akong tao. Ang hiyaw ni Amara habang humaharap sa kanya, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisingi. Sapat na dapat ang 6 na taon nating pagsasama para magtiwala ka sa akin. Pero sapat na rin ang isang gabi para makita ko kung gaano kababaw ang pag-ibig mo. Namayani ang isang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Sa kabilang silid, narinig nila ang marahang tawa ng mga bata habang naglalaro. Isang tunog na puno ng inosente at ligaya na sadyang napakalayo sa dilim
na namamagitan sa kanilang mga magulang. Napatingin si Leandro sa direksyon ng boses ng mga bata. Ang kanyang puso ay napuno ng pagnanais na mayakap ang mga ito. Ngunit alam niyang wala pa siyang karapatan. Give me a chance to make it right, Mari. Kahit hindi para sa akin, para sa mga bata. Ang mahinang hiling ni Leandro. Ngumiti si Amara, isang mapait at mapanganib na ngiti. Buksan mo ang iyong mga mata bukas, Leandro. Doon mo makikita kung paano ko gagawing tama ang lahat. Doon mo makikita ang katapusan ng bawat kasinungalingang itinayo nyo. Matapos umalis ni Leandro na ang balikat ay bagsak sa bigat ng kahihiyan, humarap si Amara sa kanyang computer. Sa screen, makikita ang isang video file na may titulong Ang Katotohanan. Ito ang video na inihanda nila ni Nalito at ng kanyang tech team. Isang compilation ng mga CCTV footage, recording ng boses ni Celestina sa harden, at mga dokumentong nagpapatunay sa krimen ni Doña Isabel. Lito, anak, ready na ba ang lahat? Ang tanong ni Amara sa kanyang panganay na dahan-dahang pumasok sa silid. Tumango ang bata, ang kanyang mga mata ay kasing seryoso ng sa kanyang ina. Yes, Mama. The system is hacked. Kapag sinabi nyo na ang signal, mapapalitan ang anniversary video nila ng tunay na kwento. No one can stop it. Hinaplus ni Amara ang pisingi ng kanyang anak. This is for your Lolo Kyodoro. This is for us. Samantala, sa mansyon ng mga Montefalcon, abala si Doña Isabel sa pag-uutos sa mga tauhan. Siguraduhin nyo na ang bawat anggulo ay perpekto. Bukas ang gabi ng aking tagumpay. Walang sinumang makakasira sa pangalan ng mga Montefalcon. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Hindi alam na ang pundasyon ng kanyang kaharian ay unti-unti nang dinudurog mula sa loob. Si Celestina naman ay nakaupo sa sulok, hawak ang kanyang baso ng alak habang nanginginig ang mga kamay. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawang si Leandro, na kanina pa hindi kumikibo sa tabi ng bintana. Ramdam niya na ang bawat minuto ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kapahamakan. Sumapit ang umaga ng selebrasyon. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay napuno ng mga bulaklak, ilaw, at mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Lahat ay naghihintay sa espesyal na presentasyon ni Madam Amara at sa ika-30 anibersaryo ng Montefalcon Group. Nakatayo si Amara sa likod ng kurtina. Suot ang isang dugong pulang gown na tila ba siya ay isang diyosa ng paghihigante. Buksan ang kurtina! Ang kanyang pabulong na utos sa kanyang head of security. Nagsimulang tumugtog ang musika. Ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay at ang dambuhalang screen sa gitna ng entablado ay nagliwanag. Ngunit sa halip na ang nakasanayang mukha ni Doña Isabel at ang mga tagumpay ng kumpanya, isang itim na screen ang lumitaw na may mga puting titik. Ang mga Montefalcon, isang kasaysayan ng pandaraya. Ang bawat panauhin ay napaatras sa gulat. Ang bulungan sa buong ballroom ay tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Ano ang nilalaman ng video na ito na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng naroroon? At sa gitna ng kaguluhang ito, mapipipigilan ba ni na Isabel at Celestina ang pagbagsak ng kanilang maskara? O ito na ang huling gabi ng kanilang kapangyarihan? Patayin nyo yan! Mga walang silbi! Patayin nyo ang dambuhalang screen na yan! Ang boses ni Doña Isabel ay pumailan lang sa buong ballroom, puno ng desperasyon at takot na hindi pa kailanman narinig mula sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng kapangyarihan, ay nanginginig na ngayon habang pilit niyang itinuturo ang mga technician sa gilid. Ngunit walang sinuman ang gumalaw. Ang bawat mata ng mga panauhin, ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa ay nakapako sa screen kung saan ang katotohanan ay unti-unting sumasabog na parang isang dambuhalang bomba. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Amara.
Ang kanyang mukha ay parang isang estatwa ng hustisya. Walang bahid ng ngiti, ngunit puno ng isang malamig na tagumpay. Pinanood niya kung paano lumabas sa screen ang mukha ni Celestina, 6 na taon na ang nakalilipas sa Boracay, habang tumatawa ito kasama si Gardo. Ang bawat salita ng pag-amin nito tungkol sa paglalagay ng gamot sa inumin ni Mariposa at ang pagmamanipula sa mga saksi ay malinaw na narinig ng lahat. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa gulat. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paghinga ay tila isang hangin na nagpapatumba sa mga pader ng mansyon ng mga Montefalcon. "Mommy, do something! Stop it!" Ang hiyaw ni Celestina habang pilit na nagtatago sa likod ni Isabel. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang kulungan na sumasakal sa kanya. Ngunit ang mas matinding pasabog ay kasunod pa lamang. Ang screen ay muling nagbago. Lumabas ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay ng mga transaksyon ni Doña Isabel patungo sa mga bayarang saksi. At ang pinakamasakit sa lahat, ang resulta ng DNA test ng bata na ipinalaglag ni Celestina noon. Isang dokumentong nagpapatunay na ang batang iyon ay hindi kay Leandro, kundi kay Gardo. Ang bawat kasinungalingan na naging pundasyon ng kasal ni na Leandro at Celestina ay dahan-dahang gumuho sa harap ng lahat. Naramdaman ni Amara ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay nabunot na ang tinik na 6 na taon niyang dinala. Hinawakan niya ang kanyang locket sa loob ng kanyang purse, nararamdaman ang malamig na metal sa kanyang palad. "Para sa iyo ito, Papa." Ang bulong niya sa kanyang sarili, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang papuri sa katarungang matagal na niyang hinintay. Si Leandro ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng pagkawasak. Ang bawat salitang lumalabas sa screen ay tila isang latay na humihiwa sa kanyang dangal. Tumingin siya kay Amara at doon niya nakita ang lalim ng sugat na ibinigay niya sa babaeng ito. Ang bawat insulto, ang bawat pagtaboy niya noon ay bumalik sa kanya ng 10 ulit ang sakit. Naramdaman niya ang pagnanais na lumuhod at humingi ng tawad, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging bato sa tinde ng kahihiyan. "Madam Amara, o Mariposa, anong ginawa mo?" Ang halos pabulong na tanong ni Doña Isabel habang dahan-dahang lumalapit kay Amara. Ang kanyang tinig ay wala ng awtoridad. Tanging isang gapi na lamang na tunog ng isang natalong reyna. Tinitigan siya ni Amara ng diretso sa mga mata. "Hindi ko ito ginawa, Doña Isabel. Kayo ang gumawa nito sa inyong sarili. Ang bawat diamante na ninakaw nyo, ang bawat lupang kinamkam nyo, ay may katapat na kabayaran." Ngayong gabi, ang paniningil ay tapos na. Biglang tumahimik ang buong ballroom nang muling magbago ang screen sa huling pagkakataon. Isang lumang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Amara ang lumitaw. Ang tunay na ina ni Mariposa. Kasunod nito ang dokumento ng pagmamay-ari ng lupain ng mga De Silva na sadyang kinalimutan ng kasaysayan. Nang makita ni Doña Isabel ang litrato ng ina ni Amara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Ang kanyang hininga ay naging gipit at ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang dibdib. Tila ba may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya? Ang bawat perlas sa kanyang leeg ay tila naging libu-libong kilo ang bigat. Hindi maaari. "Elenita?" Ang mahinang bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nangiinig sa isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Dahan-dahang gumuho ang mga tuhod ni Doña Isabel. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, isang huling pangalan ang binikas niya na nagpatahimik sa lahat. Ang pangalan ng ina ni Mariposa na matagal na niyang pilit na binubura sa mundo. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing tindi ng isang sementeryo, habang ang mga security guard ay nagsisimulang pumasok upang alalay ang matanda.
Si Celestina ay napasandal sa pader, tulala at nawalan na ng lakas upang sumigaw. Ang kanyang korona ay tuluyan ng nalaglag sa putikan. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay nagkakagulo sa paligid ng nahimatay na si Doña Isabel, si Amara ay dahan-dahang tumalikod. Naglakad siya palabas ng ballroom. Ang kanyang pulang gown ay humahaplos sa sahig na tila isang ilog ng dugo mula sa isang laban ng siya ang nagwagi. Ngunit sa kanyang paglabas, isang tanong ang nananatili. Ang pagbagsak ba ng mga Montefalcon ay sapat na upang punan ang puwang sa kanyang puso? O ang pangalang binigkas ni Isabel ay magdadala sa kanya sa isang mas madilim na lihim ng kanyang sariling pagkatao? Ang tagumpay na binuo sa ibabaw ng luha ng iba ay isang palasyong yari sa buhangin. Madaling gumuho sa isang ihip lamang ng hangin ng katotohanan. Ang boses ni Amara ay mahina, halos pabulong na lamang sa loob ng puting silid ng ospital. Ngunit bawat salita ay tila may bigat ng isang hatol. Nakatayo siya sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Doña Isabel. Ang dambuhalang reyna ng mga Montefalcon ay tila lumiit. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ng pagmamataas ay nakatitig na lamang sa kisamin ng walang buhay. Ang amoy ng disinfectant sa silid ay tila sumasakal sa bawat alaala ng karangyaan na dati ay bumabalot sa matanda. Dahan-dahang imulat ni Isabel ang kanyang mga mata nang marinig ang tinig ni Amara. Sa pagkakataong ito, wala nang galit. Tanging isang malalim at tuyot na pagsisisi ang mababakas sa kanyang mga labi na nanginginig. Amara, o dapat ko bang sabihing aking pamangkin? Ang paos na tanong ni Isabel. Napatigil ang mundo ni Amara. Ang hawak niyang baso ng tubig ay bahagyang nayanig. Lumiliha ng maliliit na alon sa loob nito. Anong sinasabi niyo? Pinaglalaruan niyo pa rin ba ang isip ko hanggang sa huling sandali? Umiling ng bahagya si Isabel. Ang iyong ina, si Elenita. Siya ang paboritong anak ng aking ama. Siya ang tunay na tagapagmana ng lahat ng diamante at lupain na hawak ko ngayon. Ngunit dahil sa inggit, dahil sa takot na mawala sa akin ang lahat, pinalabas ko na siya ay nagtanan at itinakwil ng pamilya. Ninakaw ko ang kanyang buhay. At nang makita kita sa Boracay, 6 na taon na ang nakalilipas, ang nakita ko ay hindi isang hamak na sastre. Ang nakita ko ay ang multo ng kapatid na pinagkanulo ko. Napaupo si Amara sa silya. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly sa tindi ng revelasyon. Ang babaeng itinuring niyang mortal na kaaway ay kadugo niya. Ang lahat ng paghihirap nila ni Mang Theodoro, ang amang kumupkop sa kanya matapos itaboy ng sariling pamilya ang kanyang ina, ay dahil sa kasakiman ng babaeng nasa harap niya ngayon. Kaya ba pilit mo akong winasak? Ang tanong ni Amara. Ang boses ay nang-inginig sa pagitan ng galit at hapes. Dahil natatakot kang mabawi ko ang nararapat sa akin? Natakot ako sa liwanag mo, Amara. Ang sagot ni Isabel habang may isang butil ng luhang gumuguhit sa kanyang kulubot na pisingi. Patawarin mo ako. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil kailangan mong maging malaya sa tanikalang binuo ko. Hindi sumagot si Amara. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana ng ospital. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng bagong kulay sa lungsod. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ni Amara na ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting naglalaho. Hindi dahil nakuha niya ang kanyang paghihigante, kundi dahil sa wakas, alam na niya kung sino siya. Samantala, sa garden ng ospital, nakaupo ang 3 bata sa isang bench. Si Lito ay abalang nagbabasa ng libro, habang sina Luz at Liwanag ay naglalaro ng maliliit na bato sa lupa. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Leandro. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa tuwing makikita niya ang mukha ng mga bata. Ang mga mukha
na sadyang kinuha ang kanyang mga katangian. Dahan-dahang lumapit si Leandro. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok ng kahihiyan. Nang mapansin siya ni Lito, tumayo ang bata at hinarap siya ng may seryosong mukha. "Sir, are you the man from the party?" Ang tanong ni Lito sa kanyang malinaw na boses. Napatigil si Leandro. Ang salitang sir ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. "Lito, ako si Leandro. Ako ang inyong ama." Natahimik ang paligid. Ang mga ibon na dati ay maingay sa mga puno ay tila tumigil sa pag-awit. Lumapit din sina Luz at Liwanag, ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at takot. Dahan-dahang lumuhod si Leandro sa harap ng tatlong bata, ang isang makapangyarihang Leandro Montefalcon na dating hindi tumitingin sa mga taong nasa ibaba niya, ay ngayon ay nasa lupa. Ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa damuhan. Alam kong wala akong karapatang hingin ito ngayon. Ang boses ni Leandro ay nagsimulang mabasag. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. "Iniwan ko ang inyong ina noong kailangan niya ako. Naging masama akong tao. Pero kung papayagan niyo ako, gusto ko lang na malaman niyo na sa bawat araw ng buhay ko, pagsisisihan ko ang bawat sandaling, hindi ko kayo nayakap." Tumingin si Lito sa kanyang mga kapatid, pagkatapos ay muling bumaling kay Leandro. Sa gitna ng kanyang murang isipan, nakikita niya ang katotohanan sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahang iniabot ni Lito ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang balikat ni Leandro. "Mama said that real men know how to say sorry." Ang pabulong na sabi ni Lito. Sabi niya rin po, ang galit ay parang mabigat na bag. Masarap daw po kapag ibinaba na namin ito. Niyakap ni Leandro ang tatlong bata ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga balikat ng kanyang mga anak. Ito ang unang pagkahataon na naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging buo. Sa kabilang dako, mula sa balkonahe ng ospital, nakatanaw si Amara. Nakita niya ang eksena sa garden. Nakita niya ang pagluhod ng lalaking minsan niyang sinumpa. Hindi niya alam kung kayanan niyang magpatawad ng buo. Ang mga sugat ng 6 na taon ay hindi basta-basta naghihilom sa isang yakap lamang. Pero habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak sa bisig ni Leandro, alam ni Amara na ang bukas ay hindi na kailangang maging madilim. "Tapos na ang gabi, Papa." Ang bulong ni Amara habang hinahawakan ang kanyang locket. "Maliwanag na ang paligid." Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang balita ang dumating na magpapakaba muli sa kanilang lahat. Si Celestina, matapos itaboy ng mga Montefalcon at mawala ng lahat ng yaman, ay nakitang paggala-gala sa dating tahanan ni Mariposa sa Boracay, dala ang isang galit na walang katapusan. May huling hirit pa ba ang tadhana sa kanila? Dito nagsimula ang lahat? At dito rin ba magtatapos ang bawat pangarap na dinurog ng kahapon? Ang tanong na iyon ay dahan-dahang binitawan ni Mariposa habang nakatayo siya sa dalampasigan ng Boracay. Ang puting buhangin ay humahalik sa kanyang mga paa, malamig at tila nagpapatawad. Sa kanyang likuran, ang dating munting kubo nila ni Mang Teodoro ay muling nakatayo, ngunit na yon ay hindi na ito simbolo ng kahirapan. Ito ay naging isang museum ng mga bordadong disenyo, isang parangal sa sining ng kanyang ama at sa tibay ng kanyang sariling puso. Hawak ni Mariposa ang locket ng kanyang ama. Binuksan niya ito at hinayaan ang hangin ng dagat na humaplos sa munting larawan sa loob. Ang ingay ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga dalit na 6 na taon niyang kinalinga. "Ika-12 hakbang, Papa," ang pabulong na sabi ni Mariposa. "Nandito na ako sa dulo ng aking paglalakbay." Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Mariposa upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na pabango at ang bigat ng mga hakbang sa buhanginan
ay sapat na upang makilala niya si Leandro. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kasama si Leandro na mga bodyguard o abogado. Naroon siya bilang isang lalaking hubad ang bawat balat kayo ng yaman. Mari, ang boses ni Leandro ay banayad, tila natatakot na baka biglang maglaho ang babaeng nasa harap niya. Tapos na ang lahat ng kaso laban kay Celestina. Ang bawat sentimong ninakaw niya ay naibalik na sa pangalan mo. At si Mami, tinanggap na niya ang kanyang hatol. Mananatili siya sa ilalim ng pang-angalaga ng mga doktor sa loob ng pasilidad, malayo sa kapangyarihang minsang sumira sa kanyang katinuan. Humarap si Mariposa kay Leandro. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang mukha. Hindi ang yaman ang hinihintay ko, Leandro. Ang katarungan ay hindi nasusukat sa halaga ng diamante o sa lawak ng lupain. Nasusukat ito sa bawat gabi na nakakatulog ako ng mahimbing ng walang takot na may aagaw sa mga anak ko. Lumapit si Leandro, ngunit nanatili siyang may isang dipang distansya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may bahid na rin ng kapayapaan. Alam ko, at narito ako hindi upang hingi na bumalik ka sa akin agad-agad. Narito ako upang ibigay sa iyo ang susi ng bahay na ito sa Boracay. Ang lupang ito ay sa iyo, Mariposa. Sa iyo mula pa noong simula. Kinuha ni Mariposa ang susi, ngunit hindi niya ito hinawakan ng maigpit. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin sa tatlong bata na masayang nagtatakbuhan sa malayo. Hinahabol ang mga bula ng dagat. Ang tawa ni Lito, Luz at Liwanag ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Mariposa sa kanyang buong buhay. Ang mga bata, gusto nilang makasama ka ngayong gabi. Ang sabi ni Mariposa, isang pahayag na nagpabilis sa tibok ng puso ni Leandro. Gusto nilang ituro mo sa kanila kung paano gumawa ng mga kastilyong buhangin na hindi agad guguho sa alon. Nasilayan ang isang tunay na ngiti sa labi ni Leandro, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Mari. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ngunit sa gitna ng kanilang tahimik na pag-uusap, isang figura ang biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno ng niyog. Ang babae ay gusot-gusot ang suot na damit. Ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay ng ilang araw at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding inggit at baliw na galit. Si Celestina. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Ang hiyaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay naging matinis at nakakakilabot. Hawak niya ang isang bote ng gaas at isang lighter na mabilis niyang pinatunog. Lumilika ng isang maliit na apoy sa gitna ng dapit hapon. Kung hindi ako magiging masaya, walang sinumang magiging masaya sa islang ito. Susunugin ko ang lahat ng alaala mo, Mariposa. Mabilis na humarang si Leandro sa harap ni Mariposa. Ang kanyang mga bisig ay nakabukas upang protektahan ang babaeng minahal niya. Celestina, itigil mo na ito. Wala ka na sa katinuan. Sumuko ka na sa mga pulis bago ka pa makagawa ng mas malalang pagkakamali. Tumawa si Celestina, isang tawang walang kagalakan. Pulis? Wala na akong pakialam sa pulis. Wala na akong pera. Wala na akong asawa. Wala na ang pangalang Montefalcon. Ikaw ang may gawa nito, Mariposa. Ikaw! Humakbang palabas si Mariposa mula sa likod ni Leandro. Walang takot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na awa ang naroon. Hindi ako ang sumira sa iyo, Celestina. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Tumingin ka sa paligid mo. Ang apoy na hawak mo ay hindi ako ang susunugin, kundi ang huling bahagi ng iyong pagkatao. Napatigil si Celestina. Tiningnan niya ang maliit na apoy sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin siya sa dagat. Ang mga pulis na kanina pa nakabantay sa paligid
ay dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa buhanginan ay naging hudyat ng pagtatapos ng pagtakas ni Celestina. Nang maramdaman ni Celestina ang malamig na metal ng posa sa kanyang mga kamay, gumuho siya sa buhanginan. Ang bote ng gaas ay natapon sa basang lupa, hindi nagliyab. Tila ba ang mismong kalikasan ay tumangging saktan pa ang pamilyang De Silva. Ang pag-iyak ni Celestina ay sumabay sa paglubog ng araw, isang mapait na konklusyon para sa isang babaeng nabulag ng kinang ng diamante. Nang muling tumahimik ang dalampasigan, lumapit ang tatlong bata sa kanilang mga magulang. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Mariposa, habang sina Luz at Liwanag ay kumapit sa mga binti ni Leandro. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, mula kahel patungong lila, ang 5 figura ay nanatiling nakatayo sa harap ng dagat. "Mama, is the bad lady gone?" ang tanong ni Liwanag. Yumuko si Mariposa at hinalikan ang noo ng kanyang anak. "Yes, sweetheart. Wala na ang bagyo. Payapa na ang dagat." Tumingin si Leandro kay Mariposa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa dulo ng daliri ng babae. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit, tila naghihintay ng pahintulot. Hinayaan ni Mariposa ang haplos na iyon. Ang sugat ay malalim, at ang paghihilom ay mangangailangan pa ng maraming buwan o taon. Ngunit sa gabing yun, sa gitna ng Boracay, kung saan ang bawat alitap-tap ay nagsisimula ng lumabas, alam nilang dalawa na ang pag-asa ay hindi na lamang isang pangarap. "Papayag ka bang simulan natin ang bukas ng walang galit, Mari?" Ang pabulong na tanong ni Leandro. Tumingin si Mariposa sa malawak na karagatan, pagkatapos ay sa kanyang mga anak, at huli sa lalaking nagsisikap na magbago. "Ang bukas ay hindi pa nasusulat, Leandro, pero handa na akong hawakan ang panulat." 1 taon ang mabilis na lumipas, tila isang pahina ng libro na dahan-dahang nailipat ng hangin. Ang sikat ng araw sa Boracay ay hindi na kasing habdi ng dati. Ngayon, ang init nito ay tila isang yakap na nagpapagaling sa bawat latay ng nakaraan. Sa harap ng munting talyer ng mga hiyas na itinayo ni Mariposa sa mismong pampang, ang mga alitap-tap ay nagsisimula ng maglaro sa ilalim ng mga dahon ng niyog, kahit na hindi pa tuluyang lumulubog ang araw. Nakatayo si Mariposa sa balkonahe. Pinagmamasdan ang kanyang 3 anak. Si Lito ay abalang tinuturuan ang kanyang mga kapatid na babae kung paano gumuhit sa buhangin. Sa tabi nila, naroon si Leandro. Wala na ang mamahaling terno at ang mapagmataas na tindig. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting polo at ang kanyang mga paa ay nakabaon sa buhangin, tumutulong sa pagbuo ng isang munting kastilyo. "Mama, look! Papa made a big tower for us!" Ayos ba ang pagkakatayo, Mari? Ang tanong ni Leandro, ang boses ay puno ng pag-asa. "Siniguro ko na ang pundasyon nito ay matatag, para kahit ano alon ang dumating, hindi ito basta-basta guguho." Hinawakan ni Mariposa ang balikat ni Leandro. "Ang bawat kastilyo ay kailangang dumaan sa pagsubok ng dagat, Leandro. Pero ang mahalaga ay narito tayo upang itayo itong muli nang magkasama." Sa loob ng 1 taon, natutunan ni Mariposa na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala. Si Celestina ay nananatili sa likod ng rehas, binabayaran ang bawat krimen na kanyang ginawa, habang si Doña Isabel ay dahan-dahang nawawala ng alaala sa loob ng isang tahimik na pasilidad, isang malungkot na wakas para sa isang reynang nabulag ng sariling korona. Ngunit para kay Mariposa, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang gumising sa umaga nang walang pait sa kanyang puso. Pinatawad na ba niya si Leandro? Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang proseso ng pagpili sa pagmamahal kaysa sa galit. At sa bawat araw na nakikita niya ang pagsisikap ni Leandro na mag-iisang mabuting ama at isang tapat na kaibigan, ang pader sa puso ni Mariposa ay dahan-dahang nagiging tulay. Kinuha ni Leandro ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa.
Hindi ito ang dambuhalang diamante na ibinebenta ni Madam Amara sa Milan. Sa loob nito ay ang lumang bordadong panyo na may asul na alitaptap. Ang panyong itinapon ni Leandro sa putikan 6 na taon na ang nakalilipas. Ngunit na yon, malinis na ito. Maayos ang bawat tahi at tila bago muli. Itinabi ko ito, Mari, nilaban ko at inalagaan dahil ito ang nagpaalala sa akin kung gaano ako naging tanga at kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Ang pabulong na sabi ni Leandro habang iniabot ang panyo. Ito ang simbolo ng ating simula. Hindi bilang Madam Amara at Leandro Montefalcon, kundi bilang Mari at Leandro. Tinanggap ni Mariposa ang panyo. Ang tela nito ay malambot sa kanyang palad. Ang bawat mansa ay nawawala, Leandro. Basta't marunong tayong maglinis ng ating sariling puso. Sa dapit hapong yon sa gitna ng Boracay, kung saan ang bawat alon ay tila bumubulong ng mga lihim ng dagat, ang pamilyang De Silva ay nahanap na ang kanilang tunay na kayamanan. Hindi ito ang mga diamante na kumikinang sa ilalim ng ilaw, kundi ang pagmamahalan na nanatiling matatag sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple. Ang buhay ay parang pagbuburda. May mga pagkakamaling tahi, may mga buhol na mahirap kalasin, at may mga bahaging kailangang ulitin. Ngunit sa huli, kung may sapat kang pasensya at pag-ibig, makakabuo ka ng isang obra maestra na mas matibay at mas maganda dahil sa mga sugat na pinagdaanan nito. Habang lumulubog ang araw, at ang mga unang bituin ay nagsisimulang sumilip sa langit, dahan-dahang naglakad ang 5 figura pabalik sa kanilang tahanan. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay humahalo sa marahang kaluskos ng mga dahon, isang patunay na ang bawat gabi ay may kasunod na umaga at ang bawat pighati ay may hangganan sa bisig ng tunay na tahanan. Nahanap na ba ni Mariposa ang kanyang kapayapaan? Opo. Dahil sa dulo ng lahat, natutunan niyang ang pinakamahalagang hiyas na maaari niyang ariin ay ang isang pusong marunong magpatawad, marunong maghilom, at higit sa lahat, marunong muling magmahal. At doon, sa gitna ng payapang simoy ng dagat, tuluyan ang naibaon ang mga pait ng kahapon at sumilang ang isang bagong bukas na puno ng pag-asa. Mga minamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng ating paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko kayong pasalamatan sa inyong pagkitiyaga at pakikinig mula sa unang kabanata hanggang sa sandaling ito. Isang malaking karangalan para sa akin na makasama kayo sa inyong mga tahanan habang kayo ay nag-aasikaso ng pamilya, nagtatrabaho o nagpapahinga sa gitna ng inyong abalang araw. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa mga bahaging kailangan kong ilarawan ang bawat patak ng luha ni Mariposa noong siya ay itinakwil sa gitna ng ulan, tila naramdaman ko rin ang bigat ng kanyang bawat hakbang. May mga gabing napatigil ako sa pagsusulat dahil sa tindi ng emosyon. Iniisip kung paano ang isang tao ay kayang magtiis ng ganoong klaseng kawalan ng katarungan. Ang bawat salita ng pang-aapi ni Celestina ay tila mga latay na humapdi rin sa aking sariling diwa. Ang kwento ni Mariposa ay hindi lamang isang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga tunay na mukha ng katatagan na nakikita ko sa ating mga kababaihan, ang mga ina at kapatid na sa kabila ng lahat ng pressure at dilim ng buhay ay pinipiling maging diamante. Tulad ng isang maliit na alitaptap sa gitna ng malawak na gabi, naway ipinaalala sa inyo ng kwentong ito na ang liwanag ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob ng ating sariling puso. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan na maaari nating ipakita. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyo na hanggang ngayon ay naglalaro pa rin sa aking isipan. Sa tingin nyo ba, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni na Leandro at Doña Isabel, tama nga ba ang naging desisyon ni Mariposa na magpatawad at bigyan sila ng bagong pagkakataon? Ikaw ba, kung ikaw ang nasa kalagayan niya, kaya mo rin bang buksan muli ang iyong puso
sa mga taong minsang naging dahilan ng iyong pagkawasak. Napakasaya ko kung mababasa ko ang inyong mga saloobin at nararamdaman tungkol sa naging wakas ng ating kwento. Pakisulat ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba dahil ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa bawat karakter na aking nililika. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sabay-sabay nating maipalaganap ang mensahe ng pag-asa at paghilom. Mula, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Pagpalain nawa kayo ng may kapal.